Ano ang kaya mong tiisin? Mapaligaya lang ang taong minamahal mo. Kaya mo bang maatim na punan ng iba ang mga pagkukulang mo sa iyong asawa? Kaya mo bang ipahiram sa iba ang taong minamahal mo basta't makita mo lang siya na maligaya? Dear Mama Mia, halos magi 8 years na rin kaming kasal ng asawa kong si Cholo. Maganda ang buhay namin. Sa edad naming parehong 33 years old, ay marami na kaming naipundar. Ang aming sariling bahay, may lupa, 2 kotse, may mga businesses ng mga food carts, at meron na rin kaming hardware, Mama Mia. Dahil na rin sa pareho kaming anak ng mga may kayang pamilya. Pareho rin kaming nakapagtapos ng aming pag-aaral ng asawa ko. Kung titignan mo sa labas ay halos nasa amin na ang lahat. Pero kulang pa rin. Dahil hanggang ngayon, Mama Mia, ay hindi pa rin kami binibayayaan ng anak. Sadyang mapait talaga ang kapalaran. Hindi mo talaga pwedeng makamtan ng lahat. Oo, Mama Mia. Baog ang asawa kong si Cholo. Pero kahit sinabi na yun ng doktor sa amin, ay umaasa pa rin kami na balang araw ay magkakaroon ng milagro at mabibigyan din kami ng anak. Halos gabi-gabi rin kami kung magsiping ng asawa ko. Lahat ng payo ng doktor at ng ibang tao ay ginagawa namin. Naaawa na nga ako kay Cholo. Pero wala naman din akong magawa. Nakakalungkot hanggang sa tuluyan na ngang nawala ng pag-asa ang asawa ko. Mama Mia, ako si Jody. At ito ang kwento namin ng pinakamamahal kong asawa. Nung una naming mabalitaan ang tungkol sa pagkabaog ni Cholo, Mama Mia, alam kong na-depress siya. Pero binigyan ko siya ng pag-asa. Ang sabi ko, marami naman ang mga idinedeklarang baog ng mga doktor pero nagkakaroon ng milagro at nagkakaanak pa rin sila. Kaso lang, Mama Mia, matapos kong bigyan ng pag-asa ang asawa ko, ilang taon na ang lumipas, ay nawalan na rin siya ng pag-asa na magkakaroon pa kami ng isang kumpletong pamilya. Isang araw, habang nakahiga kami sa kama, ay nagtanong bigla si Cholo kung mahal ko pa ba siya. Magkayakap kaming dalawa noon. Oo naman, mahal na mahal kita. Sagot ko. At humigpit ang yakap ko sa kanya, Mama Mia. Patawarin mo ako, mahal, dahil hindi kita mabigyan ng anak. Dugtong pa niya. Alam ko ang punto niya, Mama Mia. Naawa ako sa kanya. Kahit paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na ayos lang naman. Kung hindi talaga kami pagbibigyan ng anak, ay hindi pa rin siya mapanatag. Ano ka ba naman, mahal? Wala ka namang kasalanan kaya huwag ka naman sanang ganyan. Sagot ko. Nginitian niya ako at magningning ang kaniyang mga mata. Mahal na mahal kita, Jody. Sabi niya at niyakap pa ako ng mas mahigpit. Alam kong lihim siyang umiiyak sa mga bisig ko, Mama Mia. Dalangin ko noon ay sana maramdaman niyang mahal na mahal ko rin siya. Nahanda kong kayanin lahat, tanggapin ang lahat at unawain siya. Alam kong nalulungkot siya para sa akin. Muli siyang nagsalita. Mahal, anong tingin mo kay Alfred? Nagulat ako sa tanong niya. Bakit niya tinatanong si Alfred? Si Alfred, Mama Mia, ay katiwala namin sa isa sa aming mga negosyo. Matagal niya rin kasama si Alfred sa trabaho noon. Bakit mo tinatanong sa akin yan? Tanong ko. Alam mo kasi, Jody,
Naisip ko na qualified siyang maging ama ng magiging anak natin. Mama Mia, may ideya na ako sa pinupunto niya pero umarte akong naguguluhan sa sinagot niya. Teka, hindi kita maiintindihan, sabi ko. Alam naman natin ang katotohanan na baog ako, Jody. At alam mo ring ayokong umampo ng ibang bata. Paano kaya kung sipingan mo si Alfred? Para kahit papano ay kadugo mo pa rin ang magiging anak natin. Paliwanag niya sa akin. Alam mo, Mama Mia, nasasaktan ako sa mga sinasabi niya. Paano niya naiisip na ipasiping ako sa iba? Pero naiintindihan ko na desperado na siya at may katwiran ang sinasabi niya. Pero ayoko siyang pagtaksilan. Ayokong may ibang lalaking gumamit sa aking katawan dahil siya lang ang nagmamay-ari nito. Cholo, kahit sa biro, ayoko nang marinig yan, ha? Maghintay pa tayo. Kung para sa atin naman, sabi ko. Hindi ako nagbibiro, Jody. Matagal ko nang pinag-iisipan ng bagay na to. Bayaran na lang natin si Alfred. Pagkatapos ay mananatiling lihim ang lahat. Ang iisipin ng tao ay sa ating dalawa galing ang bata. Huwag ka nang padala sa emosyon. Panahon na para harapin natin ang katotohanan. Hinding-hindi ako magkakaroon ng anak. Mangiyak-ngiyak niyang banggit. Dahil sa mga sinasabi niya, Mama Mia, ay hindi ko na rin napigilan ang sarili kong maiyak. Pilit kong iniintindi ang asawa ko. Masakit sa akin ang bagay na to, ngunit alam kong mas nasasaktan siya. Mas masakit para sa kanyang nangyayari. Dahil sa loob niya, Mama Mia, iniisip niyang siya ang may mali at siya ang may pagkukulang. Hanggang sa unti-unti kong tinatanggap ang alok niya, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang araw na naisip ko na handa na akong harapin ang plano sa akin ni Cholo. Nag-set kami ng dinner sa isang resto kasama si Alfred. Dineretsa siya ng asawa ko. Sinabi agad ni Cholo ang pakay namin sa kanya habang kumakain. Alfred, matagal na tayong magkakilala. Ngayon lang ako hihiling sa'yo na alam kong hindi mo naman tatanggihan. Paunang sabi ni Cholo kay Alfred. Dapat ba akong matakot dyan, sir? Ano po ba yun? Pagbibiro pa niyang sabi. Mama Mia, ipinaliwanag ni Cholo na matagal na naming gustong magkaanak. At sinabi rin ni Cholo kay Alfred na baog siya. Sabi niya rin na ayaw naming umampo ng bata. Ang gusto niya ay kadugo ko pa rin ang magiging anak namin kahit papaano. Doon, Mama Mia, ay tumigil si Alfred sa pagmuya ng kanyang kinakain. Naghihintay siya sa susunod na sasabihin ng asawa ko. Alfred, maaari ka bang makipagtalik sa asawa ko para mabuntis siya? Nanginginig pang tanong ni Cholo kay Alfred. Nagulat si Alfred sa kanyang narinig mula kay Cholo. Tumingin siya sa akin na siya namang iniiwasan ko, Mama Mia. Nadudurog ang puso ko sa usaping ito, ngunit kailangan ko itong tanggapin. Ilang minuto pang hindi nagsalita si Alfred. Hanggang sa tinanong siya muli ng asawa ko kung payag ba siya sa inaalok nito. Sir, sa laki ng utang na loob ko sa inyo, kahit ano pa ang hilingin niyo ay gagawin ko. Ngunit patawarin ninyo ako. Napakabigat ng hinihiling mo sa akin. Sagot ni Alfred. Mabait talaga itong si Alfred, Mama Mia. Dahil kung tutuusin, ay dapat masaya pa nga siya dahil matitikman niya ako tapos magkakapera pa siya. Pero iba ang narinig ko mula sa kanya. Kaya naman, Mama Mia, aaminin ko na lihim akong humanga sa sinabi ni Alfred.
Hindi po ito usapan ng pera, sir. Mukhang seryoso na si Alfred sa pagtanggi, Mama Mia, nung sinabi ng asawa ko na dodoblehin niya ang bayad sa kanya. Papayag lang siyang makipagtalik sa akin. Bumilib ako kay Alfred sa narinig kong usapan nila. Lalo tuloy akong pumursigi na matuloy talaga ito. Tsak, magiging mabuting tao din ang magiging anak ko kapag siya ang naging ama nito. Kaya sumabat na ako sa usapan. Alfred, pwede naman naming ialok to sa iba pero ikaw talaga ang napili namin. Sabi ko. Hindi madali para sa amin to pero ito lang ang paraan sa pagkadesperado naming magkaanak. Kaya please, pagbigyan mo naman kami. At panatilihin nating lihim ang lahat tungkol sa ating usapan ngayong gabi. Dugtong ko pa kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Sa pagsusumamo ko, Mama Mia, ay parang nakaramdam ng awa si Alfred sa akin at pumayag siya sa hangarin namin. At ang kinamangha ko pa, Mama Mia, ay wala siyang hinihinging kapalit. Mama Mia, hindi humingi ng bayad si Alfred sa asawa ko. Kaya naman pagkatapos ng dinner namin ay nag-usap na kami kung kailan namin isiset ang araw na may mangyari sa aming dalawa ni Alfred. Sabi ko, Mama Mia, ay titingnan ko muna kung kailan ako fertile. Mama Mia, mula kasi nang maging mag-asawa kami ni Cholo, ay binabantayan ko na talaga ang araw kung kailan ako fertile dahil nung una pa lang, nung ikinasal kami, ay agad na kaming nagplano na magkaroon ng anak. Kaya naman alam na alam ko talaga ang cycle ng menstruation period ko. Nung umuwi ako ng bahay at tiningnan ko ang kalendaryo, saktong 2 linggo mula nung gabing yun, Mama Mia, ay dapat maganap ang pagniniig namin ni Alfred nang sa ganon ay masigurado namin na makabuo kami ng bata kung walang problema sa kanya. Mama Mia, habang palapit ng palapit ang araw na aming itinakda, ay hindi ko na alam at hindi ko na maintindihan ang aking nararamdaman. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba talagang gawin to? Pero tinatanong ko rin ang sarili ko, Mama Mia, kung bakit kaya nagawa sa akin to ni Cholo? Paano niya naisip at paano niya kakayanin sa tuwing maiisip na niya na may nangyayari sa aming dalawa ni Alfred? Mama Mia, muli kong kinausap si Cholo 1 linggo bago ang usapan namin ni Alfred. Tinanong ko siya kung sigurado na ba siya. Umoo siya. Paano? Paano kung nakabuo nga kami ni Alfred? Hindi ka ba magagalit sa bata? Sigurado ka ba na mamahalin mo siya na parang sayo? Ngumiti si Cholo sa akin at tumango tsaka hinalikan ako sa labi. Cholo, baka ngayon lang to ha? Baka ngayon lang ganyan ang nararamdaman mo kasi hindi mo pa nakikita ang bata. Paano mo ba mamahalin ang isang bata na bunga ng pagtatalik ng asawa mo at ng isang lalaking hindi mo naman kaano-ano? Mama Mia, ngumiti ulit si Cholo sa akin. Patawarin mo ako, Judy. Alam kong gustong-gusto mong magkaroon ng anak. Kaya kong ibigay ang lahat sa'yo bukod doon. Ito lang ang tanging paraan na naiisip ko para matupad mo ang pangarap mo. Gusto kong matupad mo ang pangarap mo. Gusto kong maligaya ka. Madamdamin niyang sabi sa akin, Mama Mia. Kaya ba ipapahiram mo na lang ako sa iba? Kaya ba papayag ka na makipagsiping ako sa iba? Alam mo, Judy, hindi madali ito para sa akin. Pero kung ito lang ang paraan para magkaroon ka ng sarili mong anak, para magkaroon ng katuparan ng pangarap mong maging isang ina, ay handa akong magsakripisyo. Promise ko sa'yo, mamahalin ko ang bata ng buong buo.
Mama Mia, dahil sa paliwanag sa akin ni Cholo ay nahimasmasan ako. Tama nga naman, napakabait talaga ng asawa ko. Kaya naman para mapanatag ang loob niya at para hindi na siya makonsensya na hindi niya ako mapagbigyan ng anak, ay binuo ko na ang loob ko, Mama Mia. Inipon ko lahat ng lakas ng loob na meron ako at hinintay ko ang araw kung kailan namin gagawin ni Alfred ang aming napagkasunduan. Mama Mia, si Cholo mismo ang nagsabi na dapat doon na lang sa bahay namin ganapin ang mangyayari sa aming dalawa ni Alfred. Ang sabi niya, iwas raw yun sa chismis. Kaya naman, nung araw na yun ay pinag-day off niya ang dalawa naming katulong. Pati rin ang isa naming driver ay pinag-day off niya rin. Ang sabi niya sa mga ito ay kailangan namin ng sapat na oras ng kaming dalawa lang. At nang makaalis na ang mga katulong at driver ay naghanda na kami ni Cholo. Naghanda kami ng makakain para sa pagdating ni Alfred. Nung dumating na si Alfred sa bahay, Mama Mia, ay abot-abot talaga ang kabang nararamdaman ko. Hindi ko na maipaliwanag ang nararamdaman ko habang kumakain kami. Nagkukwentuhan pa si Cholo at Alfred na para bang walang mangyayari, na para bang normal lang ang lahat. Pero pagkatapos naming kumain ay doon na namin napag-usapan ang gagawin. Pasado 7:00 na noon, Mama Mia. Pagkatapos naming kumain ay umakyat kami sa taas. Sa mismong kwarto pa naming mag-asawa. Sa mismong kama namin. Sigurado ka ba, mahal, na dito mo gustong gawin namin ni Alfred? Tanong ko. Oo, mahal. Sabi ni Cholo. Manonood ka ba? Kinakabahan kong tanong, Mama Mia. Malungkot pa rin ang mukha ko at ang mukha ni Cholo. Hindi na siguro, mahal. Sa baba na lang ako at hihintayin ko na lang kayo sa paglabas nyo ng pinto. Sagot niya. Inihatid ko siya sa labas ng pintuan ng aming kwarto, Mama Mia. Kung saan hinihanda niya ang lamiseta at umupo siya doon sa baba. May hawak pa siyang isang baso ng brandy. Sige na, mahal, baka hinihintay ka na ni Alfred sa loob. Sabi niya. Hindi ko mapigilan ang pagluha ko nang makita ko ang malungkot na reaksyon ng kanyang mga mata. Alam ko ang nararamdaman niya, Mama Mia. Ayoko na sanang ituloy ito. Pero alam ko rin na mas masasaktan siya kapag hindi ito natuloy. Hinalikan ko si Cholo sa noo at sinabi kong mahal na mahal ko siya. Pagkapasok ko sa kwarto ay nadatnan ko si Alfred na nakaupo sa gilid ng aming kama. Brief lang ang tanging suot niya, Mama Mia. Tila nahiya pa siya ata nang makita niya ako at hindi ko naman maiwasang mapatingin sa kanya. Handa ka na ba? Tanong niya sa akin. Tumango lang ako, Mama Mia. Mama Mia, sinabi ko sa kanya na kung pwede ay bilisan na lang namin ang lahat ng mangyayari. Sabi ko, ayoko nang makipaglaro sa kanya. Dire-diretso na at wala ng foreplay, Mama Mia. Nakaramdam ako ng sobrang kaba. Gusto ko lang talaga na matapos na yon. Hindi naman ako nandun para mag-enjoy, Mama Mia. Hindi rin naman ako mag-e-enjoy dahil alam kong nasa labas lang ang asawa ko at nasasaktan. Ilang minuto pa ay nagtanong sa akin si Alfred kung pwede na raw ba naming umpisahan. Nagsimula na akong maghubad hanggang sa nakatupis na lang ako. Humiga na ako sa kama habang siya ay nakaupo pa rin sa tabi ko. Humarap siya sa akin, Mama Mia, at unti-unting lumapit ang mukha niya sa mukha ko. Alam kong hahalikan niya ako sa labi, kaya iniwas ko ang mga labi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya ay wag na akong halikan pa. Nandidiri kasi ako sa sarili ko nung mga panahon na yon.
Hindi ko ma-imagine na may ibang lalaking humahalik sa akin. Mama Mia, nagtaka siya nung pinigilan ko siyang hawakan ako. Pwede bang dire-diretso na lang? Sabi ko sa kanya. Tumigil siya at sumampa na siya sa kama. Pumatong na siya sa akin, Mama Mia. Hindi ko alam ang nararamdaman ko noon. Ang dami kong request kay Alfred. Ang dami kong ibinawal sa kanya. Mabuti na lamang, Mama Mia, at sumunod naman siya sa mga ipinagbabawal ko. Hanggang sa unti-unti na niya akong hinuhubaran, Mama Mia. Tumulo ang luha ko at nanginginig ang buo kong katawan. Napapikit ang mata ko, Mama Mia, at hinihintay ko kung ano ang susunod na gagawin ni Alfred. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit nandidiri ako noon. Habang nasa tabi ko si Alfred at alam ko na pwedeng may mangyari na sa aming dalawa, ay nasasaktan ako para sa asawa ko, Mama Mia. Umupo siya sa tabi ko nang mapansin niya na wala talaga ako sa wisyo. Mama Mia, alam kong nahihiya rin si Alfred sa akin. Ni hindi na siya makatingin sa akin, Mama Mia. Pero ako nung gabing yun ay hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Umiiyak ako dahil alam ko, Mama Mia, na ang lahat ng ito ay sakripisyo ng asawa ko. Sakripisyo ni Cholo para magkaroon ako ng anak. Para matupad ko ang pangarap ko na maging isang ina. Mama Mia, natapos ang gabing yon nang hindi ko makakalimutan. At ito rin ang gabi na lalong nagpabago sa buhay namin ng asawa ko. Ito rin ang gabi na siyang lalong nagpatibay sa pagsasama naming dalawa. Makalipas ang 2 buwan matapos ang pangyayaring yun, ay nagdesisyon na kaming mangibang bansa. Pumunta kami ni Cholo sa Canada at nagpasya kami na dito na kami manirahan. Iniwan na namin ang aming mga negosyo sa pangangalaga ng aming pamilya at ni Alfred. Mama Mia, ginawa namin yon tanda ng aming pasasalamat na mag-asawa sa kanya. Mama Mia, ngayon ay masayang-masaya kaming dalawa ni Cholo. Lalo na nang malaman naming buntis na ako. Sa wakas ay magiging ina na ako at sa wakas ay magiging ama na rin si Cholo ng kaniyang sariling anak. Oo, Mama Mia, kay Cholo ang batang nasa sinapupunan ko. Hindi ako nabuntis ni Alfred. Hindi ko maipaliwanag kung paanong nagbunga ang pagmamahalan namin ni Cholo. Pero alam ko, Mama Mia, na hindi kay Alfred ang bata. Dahil hindi naman talaga ako nakipagtalik kay Alfred nung gabing yon. Hindi ko talaga kasi kaya ang makipagtalik sa iba, lalo na kung alam ng asawa ko. Nung gabing yon ay umatras ako at umatras din si Alfred. Alam ko kasing nasasaktan noon sa baba si Cholo. Kaya mula sa pagkakahiga ko ay tumayo ako. Tinanggal ko ang pagkakahawak ng kamay ni Alfred sa katawan ko. Siya mismo, Mama Mia, ang nagsabi sa akin na mukhang hindi natin kayang gawin to, Ma'am. Nagsorry ako sa kanya, Mama Mia, dahil alam kong nasayang ko ang oras niya. Naiintindihan ko, Ma'am Jody. Ako din naman ay ayokong saktan si Sir. Hinablot ko ang bedsheet para ibalot sa katawan ko at dali-dali akong tumakbo patungo sa pintuan. Pagbukas ko ng pinto, Mama Mia, ay nakita ko ang asawa ko na nakatayo sa labas at umiiyak. Jody, bakit? Tanong niya. Hindi ko kaya, Cholo. Hindi ko kaya.
hindi. Paulit-ulit kong sinasabi kasabay ng pagyakap ko sa kanya. Walang tigil ang pag-iyak ko. Humigpit ang pagyayakapan naming dalawa. Napansin ko naman si Alfred sa front door. Nakangiting nakatingin sa akin tapos ay umalis na siya ng bahay. Kumalas kaming dalawa ni Cholo sa yakapan namin at hinalikan niya ako sa labi. Pero bumitaw din. Napangiti siya at damang-dama ko roon ang kasiyahan niya. Nagkaroon ng kakaibang meaning ang mga luha namin. Hinalik-halikan pa niya ako, nagpapakipot pa ako kunwari Mama Mia. At ang halik na yon ay natuloy sa isang pagniniig na punong-puno ng pagmamahalan. Mama Mia, sinabi ko kay Cholo na ayoko talagang gawin yon. Siya lang ang gusto kong makasama, magkaroon man kami ng anak o hindi. Kaya naman nagdesisyon kaming dalawa na pumunta sa Canada. At dito Mama Mia ay nagpatingin kami sa iba't ibang doktor. May mga procedure na ginawa sa amin. Hanggang sa nabuo na nga ang bata na ipinagbubuntis ko ngayon. Mama Mia, hindi ko alam kung meron pang ibang mga lalaking kagaya ni Cholo. Ibang mga lalaki na handang tiisin ang masaktan, makita lang maligayang mahal nila. Hindi ko alam kung pagpapakatanga ba ang tawag doon, pero iisa lang ang alam ko Mama Mia. Mahal na mahal ako ni Cholo at mahal na mahal ko rin siya. At ang pagmamahalan namin ay hindi pwedeng masira ng isang bagay na hindi namin pwedeng makamtan. At ang pagmamahalan namin Mama Mia ay siyang naging tulay para makamit namin ang pangarap na ang akala namin noon ay imposible. Magkakaroon na kami ng anak Mama Mia. Anak na sa aming dalawa talaga. Hindi man nabuo ang bata sa tradisyonal na paraan. Dahil hindi naman talaga kayang magpabuntis ni Cholo ng ganon, ay masaya pa rin ako dahil dugot laman namin ang batang nasa sinapupunan ko. Mama Mia, medyo maikli lang itong kwento ko. Pero itong kwento na to ay nagpapatunay ng labis na pagmamahalan naming dalawa ng asawa ko. Kung hindi nyo may tatanong, elementarya pa lang Mama Mia ay magkaklase na kaming dalawa ni Cholo. Magkasama na kami mula mga bata pa kaming dalawa. At noon pa man ay itinakda na siguro ng kapalaran na kami talagang magsasama hanggang sa huli. Yung iba Mama Mia na nagpapadala ng kwento sa inyo at naririnig ko rin sa ibang kwento ay hindi naman nagkakatuluyan ang mga magkababata, lalong-lalo na kung nagkaroon sila ng relasyon nung kabataan nila. Pero kaming dalawa ni Cholo, kami ang patunay Mama Mia na may pagmamahalan na pwedeng magtagal ng ilang dekada. Pagmamahalan na nag-umpisa nung musmus pa lamang kami at hanggang ngayon na marami kaming pagsubok na mga pinagdadaanan, pero hindi pa rin namin binibitawan ang kamay ng isa't isa. Kami pa rin ang magkasama hanggang sa dulo. Nawa Mama Mia ay napaligaya ko ang mga tagapakinig mo sa munting kwentong inihandog sa inyo ngayon. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ni Cholo. Alam kong maraming pagsubok pa ang darating sa buhay namin. Pero hanggat mahal namin ang isa't isa, nasisigurado ko Mama Mia na kaya naming lagpasan ang lahat ng yon. Ang dalangin ko, sana lahat ng mga nanonood ngayon sa storya ng buhay ko at storya ng buhay namin ni Cholo at ng aming anak, sana ay magkaroon din kayo ng pag-ibig ng kagaya sa amin. Alam ko Mama Mia na hindi perpekto ang buhay. Alam ko meron at merong darating na mga malalaking pagsubok. Ang dalangin ko lang, sana pagkatapos ng lahat ng unos na dumating sa buhay namin, sana ay magkasama pa rin kami ni Cholo at masaya at nagmamahalan.
Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa pakikinig nyo at pagbabasa nyo ng kwento ko. Lubos na gumagalang, Jody. Si Jody ay isa sa mga patunay na may pagmamahalan talagang totoo at wagas. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kwento nila. Isang kakaibang kwento. Meron nga ba talagang mga lalaki o mga asawa na handang ipaubaya sa iba ang kanilang mga mahal alang-alang sa ikaliligaya ng mga ito? Meron ba talagang ganon? Kakaiba ang pagmamahalan nilang dalawa. Silang dalawa ay maswerte sa isa't isa. Maswerte at natagpuan nila ang ganong klaseng pag-ibig. Gaya ng sabi ni Jody, naway lahat ng mga nakasubscribe, mga nakikinig, at nakasuporta sa ating YouTube channel ay magkaroon ng pagkakataon na ma-experience ang ganong klaseng pagmamahal. Pagmamahal na walang hinihiling na kapalit. Pagmamahal na handang magsakripisyo para sa kaligayahan at ikasisiya ng puso ng taong mahal mo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa munting kwento ni Jody. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng kanyang buhay, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Huwag niyo rin kalimutang i-click ang ating notification bell para lagi kayong updated sa bawat upload na gagawin natin. Kung may kakilala kayo, kung kayo mismo ay may kwento ng inyong buhay na makakapagbigay ng leksyon at inspirasyon sa ating mga tagapakinig, huwag po kayong mag-atubiling mag-email sa akin, mamamia cdo0317@gmail.com. Ako po ang inyong Mama Mia. Maraming salamat. Magandang araw.